Hi guys! Welcome to another vlog. Kakalabas ko lang ng bahay. Passport na. Wala nang araw. Ayan o. Nandito tayo ulit sa garden. Kasi marami sa inyo yung nagtatanong kung safe daw ba na magripat ng mga plants ngayong summer. Para sa akin, oo. Hindi naman lahat ng plants. Yung iwasan nyo yung masasela na plants na iriripat nyo para hindi sila mamatay. Ako naman, anytime nagre-repat ako kahit tag-ulan pa yan or what. Pero maano ako sa tag-ulan. Bihira lang ako magrepat sa tag-ulan pero nagre-repat ako. Nagre-repat or nagpapalit ng potting mix. Ako kasi ganun yung gagawin ko ngayon. Well, naumpisahan ko na to. Nasaan na yung aking naumpisahan ko ng magripat last month, April na kasi ngayon, di ba? Sa nung tumungtong yung summer, nagripat-ripat na ako. Karamihan naman ng nariripat ko, yung mga nasa labas ng bahay. Ito yung mga candidate ngayon na ireripat ko. Lagi kasi silang nagkakadamo. Tingnan nyo, oh. Palagi silang, siguro every 2 weeks, lagi silang may damo. So, ang gagawin ko, papalitan ko sila ng potting mix kasi, eto mga damo na to, meron sigurong bulb yan sa loob, or hindi man siya bulb, may naiiwan siya dyan na maliliit na buto, kaya parati na lang nagkakaroon ng damo. Ayan, oh. Apakadami niyan. And eto, papalitan ko to ng paso. Siguro etong paso na to is paglilipatin ko sa kanila. Let's see. Kasi may paso pa naman ako dito na ilan. And malaki na kasi siya. Hindi ko pa yan nareripat simula nung nabili ko last year. And gusto ko silang palitan ng potting mix or dagdagan ng potting mix. Ito din, oh. Si Snow Peach ba yan or si Murasaki? Ano yan, hindi ko pa rin siya napapalitan ng potting mix simula last year. Nilagay ko agad dyan sa labas. Pagkabili ko, ipinesto ko agad sa labas yan last year. Ngayon, nagmumonstrous siya. And ang hirap niyang diligan, hindi agad bumababa yung tubig. Pati to, hindi rin bumababa. Nasa pa isa, ito pa, oh. Ito yung sinasabi ko sa inyo na malaki ko na Jocelyn's Joy. Jocelyn's Joy ko kasi ito nabili. Pero, ano siya, ayun yung mga kasama nyo. Yan, tapos ito. And ito, hindi ko pa rin ito naripat matagal na. Last year din, hindi ko pa naripat. So, iriripat ko siya. Dapat sa bigger pot. Check ko dito, pagpapalitin ko sila. Kasi ito, konti lang naman yung Purple Delight niyan. Sa harapan lang. Ito yung mga naripat ko na 3 weeks ago. Yan. Yan. Ito, lahat. May mga pames na yan. And nadiligan ko na rin to kasi mga mother plants. Tapos yung mga iba dito na naglalaylayan before, pinagugupit ko yan. Tapos sinama ko na rin. Nasaan na ba yung mga kasama niyan? Ayun, oh. Ayun sa dalawang, ano ba tawag dito? Sa lamesa. Diyan ko nilagay. Mga ginupit ko kasi ayoko muna silang lumaylay. Ito. Yan. Pero naulan na yan. Nung nakaraan umulan dito. Nadiligan na rin sila. Except dito, hindi ko to naripat pa. Ito. Kasi naripat ko to before last year. Yung karamihan kasi dito, hindi ko na sila naripat before. Tapos ito, yan. Hindi ko maalam kung maaalala nyo, yan yung naripat natin nung nakaraan. Veltana yan. Yung naghahanap ako ng mga Veltana dito. Tapos yung pinakita ko sa inyo na laglag, ibig sabihin, na lang siya, mababaw na yung kanyang stem sa lupa. So, ayan, lumaki na siya. Ayan. Ito, kakaripat lang din nila. Ito lang, hindi ko nareripat. Ito. Tsaka ito. Siguro isasabay ko na ngayon. Ito rin pala, hindi ko nareripat. Hindi kasi siya nagkakadamo. At etong mga to is mga nasa labas ng bahay. Medyo basa pa siguro to. Itong isang to. Pero iriripat ko yan kahit na medyo basa-basa. Umpisahan na natin para makatapos agad ako. Siyempre, ipapakita ko sa inyo na nagre-repat ako ngayong summer. Baka kasi isipin nyo na sabi-sabi ko lang na nagre-repat ako. Etong mga to is mga used din to.
Nung mga luma ko na potting mix, tapos mga ano na lang siya, mga lupa na lang, mga vermicast na lang. And then, hinaluan ko lang siya ng compost. Gusto ko kasi, pag nagdilig ako, dire-diretso yung tubig. Kaya lang yung iba kasi, hindi siya ganun. Especially yung mga nasa labas, hindi siya ganun. Yung mga hindi ko nare-repat, yung mga nabili ko rin sa Benguet na kahit sabihin nila na pwede na yan sa lowland or hindi na yan kailangang iripat, hindi pa rin eh. Para sa akin, kailangan ko pa rin iripat kasi depende sa location natin. Kailangan magre-repat tayo ng mga halaman. Kasi yung iba dito, pag di mo niripat, sa tag-ulan, malulusaw. Ngayon, hindi siya malulusaw. Ako naman, inihahanda ko sila sa tag-ulan. Para, unahin natin to. Mabigat pa ah. Tingnan nyo naman, puro dumi. Nasagi na agad, tingnan nyo, nasagi ko na agad. Ay, may mealybugs no. So, ito rin yung problem ko. Pag may mga halaman ako na hindi nareripa, tapos mas marami yung organic, nagkakaroon siya ng mealybugs. Ito, kakadilig ko lang to. Kakadilig ko lang to. I think, mga 4 days ago, kakadilig ko lang to si Murasaki ba to. Kaya lang, tingnan nyo, papakita ko sa inyo yung potting mix na ginamit sa napagbilhan ko before. Hindi kasi, ang tagal ko kasi magdilig dito, dun sa mga halaman na ipinasok ko, yung 3 ganito. Ay! Tingnan nyo. Tingnan nyo yung potting mix. I think may river sand to. Pwede ba natin tong gamitin? Lalagyan lang natin ng pames. Yun lang yung gusto ko, malagyan siya ng pames. Ito pa rin yung gagamitin natin na paso. Oh, maraming pames. Tingnan nyo. Hindi naman ako maselan sa mga pames-pames pag matagal na yung plants. Tapos, tatanggalin ko lang yung mga damo-damo na ito. Tingnan nyo yung damo. Ay, nalaglag. Kailangan matanggalan ko to ng damo. Yung pinakabuto niyan, kailangan matanggal natin yan eh. Para hindi na agad tumubo. Tingnan nyo oh. And kung titingnan nyo, konti lang yung kanyang ugat. Ayan oh. Wala gaanong ugat. Ay! Ala, napuputol na. Ipatong na natin. Last year, hindi siya ganitong kataba. Nahiyang na siya sa arawan. Yan. Napuputol na kasi. Kailangan nating i-ano siya. Ayan. More on pames. More on pames lang gawin natin. Para madali siyang diligan. Kaya lang dapat meron tayo ditong alambre. Para pangtusok. Baka kasi umano to eh. Kala. Oops. Kailangan umaangat siya. Ang bigat na kasi. Ayan, nilipat ko na lang siya ng paso. Lipat na lang natin ng paso, mas okay pa kaysa doon sa malalim. Tapos, papatungan ko to ng pames sa ibabaw.
Meron na tayong iniripat ngayon. Pakitaan ko pa kayo ng isang ireripat natin. Yun nga lang, ang daming nalagas. Etong mga to, maganda naman yung potting mix niya. Kaya lang, ano siya, madami siyang mga damo-damo. So, ililipat ko na siya ng pwesto. Alisin muna natin. Tapos, gagamitin ko tong paso na to dun sa malaking ghost plant. Dahil yun is overcrowded na yung kanyang roots siguro o yung kanyang dahon dun sa kanyang lumang paso. Hindi ko pa kasi siya napalitan simula last year eh. So, eto na lang ang magbibigay ng adjust. Okay. Dito natin siya iripat sa pinaglagyan ng Murasaki. Tanggalin lang natin yung mga damo. Daming damo. At least, pag medyo gritty na yung potting mix nila, ano na yan damo niyan, matagal tutubo. Diba? Ay, meron pa. Saka natin siya lalagyan ng pames. Pag magre-repat kayo guys, ang gagawin nyo is wag nyong iaapaw or wag nyong pupunuin yung lupa sa ibabaw kasi lalo na pag wala kayong dressing or wala kayong toppings na ilalagay. Pag kada dilig nyo, umaapaw yung lupa. Yun yung problema ko dun sa mga hindi well draining yung potting mix na natatanim ko or mga nabibili ko. Ang tagal bumaba ng tubig. Sobrang tagal. Kaya naiinip ako. Hindi katulad pag ang pames niya is mas marami. Mabilis lang. Pag dilig mo, bumababa na yung tubig. So, eto na guys, ang ating pangalawang naripat. So, itutuloy ko lang yung aking mga ginagawa dito kasi gagabihin na ako pag naka-vlog ako. Finally, natapos ko din ang aking mga iniripat. Ito, ang hirap-hirap ko talaga siyang niripat. Si Murasaki. Sobrang hirap. Nakailang ripat ako at nakailang lipat ako ng paso dahil tumataob siya. Ayan o. Ay, ito pala yata yung may millibugs. Nandito na siya sa labas pero may millibugs. Yan, ang ganda-ganda. Kaya lang nalagas ng bongga. Yung mga babies dun sa ilalim, tinakpan ko na. Hayaan ko na lang siya. Tapos ito yung mga nalalaglag na dahon. Dito ko na lang siya inilagay din sa labas dahil sanay na siya dito sa araw. So, nilagyan ko lang, pinalitan ko siya ng potting mix plus nilagyan ng pames. Nilagyan ko ng pames. Ilan lang yung pinasuko dito? 1, 2, 3. Ito pa 4, 5, 6, 7, 8. 8 pots lang yung mga inayos ko dito. The rest is bukas na siguro or next time na kasi gabi na. And eto, ganda na neto. Ito yung nakalagay sa malaking paso. Ang ginawa ko is pinaglipat ko. Yung nakalagay dyan sa paso na yan, since malaki na yon,
inano ko na lang, nilipat ko dun sa dating niyang paso, sa dating paso nitong ghost plant ko na to. Ito ghost plant din. Ito yung sinasabi ko sa inyo kasi sobrang laki na niya. So, perfect na siya dito. Kailangan ko na rin siyang pugutan or putulan. Iaayos ko lang to sa kanya-kanyang mga lagayan kasi pinaglalagay ko dito muna habang naglilinis ako sa loob ng pinagamitan ko. Ang problem ko lang kay Jocelyn's Joy is na stem rat itong maliit na to, yung 3 heads na to. Pero dahil madami na siyang ugat, siguro matagal na siyang naputol. Ayan, ano ko na lang din, itinuso ko na lang. Sasaba ko na rin sila sa arawan kasi sanay naman sila sa arawan. Silang lahat. Niripat ko lang, pinalitan ko lang ng potting mix. Hindi ko naman gaanong ginalaw yung mga ugat niyan. So, sanay na yan. Kahit isaba ko yung mga bagong ripat ko ng mga old plants, hindi sila mamamatay. So, yun lang ang ating video for today. Iaayos ko na to. Bye!